Tumitindig ang representasyong ito ngayon para ipaliwanag ang aking boto para sa House Bill number 8418 na naglalayong bigyan ang Pangulo ng emergency powers para isuspend o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Ang boto po ng representasyong ito ay no. At bunga po ito ng patuloy na pagbabaliwala sa mismong ugat ng problema na patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at hindi pagresolba ng ugat sa krisis na ito. The powers being granted only allow the President to suspend or lower taxes. Hindi pa nga po complete suspension pero pwedeng reduction only. And this does not set future policy. Best case scenario, may pagbaba ng presyo ng petrolyo ng 6 to 10 kada litro. Pero yun nga po ay hindi pa band-aid na kinakover yung buong sugat dahil ito ay shorter term fix than simply removing the VAT and excise taxes through legislation na final po bilang panukalang batas ng representasyong ito. But even that modest reduction is not guaranteed to reach consumers. The oil industry remains deeply deregulated with no unbundling of costs. We can't even say na dahil tataas naman to 120 pesos or so anyway ang presyo ng langis na may pagbawas yan, no? As a result of the suspension of the excise tax dahil hindi po transparent ang oil companies sa kung ano ang reason for reducing or increasing yung prices ng petrolyo. Without transparency into the pricing structure, oil companies can easily pocket part or all of the expected reduction. The DOE itself has admitted in many committee hearings that announced price increases and decreases are not consistently implemented on the ground because each company, each station even, makes its own margin decisions. Emergency powers cannot fix what deregulation broke, Mr. Speaker. We have already filed a concrete legislative proposal. Remove excise taxes and VAT on oil and basic commodities permanently. Beyond this, the real long-term solutions are regulating the downstream oil industry, isa-centralize yung procurement ng oil, or even renationalizing Petron. Naalala po ng ilan na makasama natin dito na ang Petron hindi po dati binabayaran dahil ito po ay isang nationalized industry. Pero even these must be paired with reducing our dangerous dependence on oil imports at ang pag-explore and ang pag-dedicate sa expansion to renewable energies. Mr. Speaker, ang boto kong no for House Bill 8418 ay boto dahil ayaw natin ng pantapal na solusyon na hindi naman po nagtatapal ng problema. Ang tunay na sagot ay regulasyon, transparency, pananagutan at pambansang energy security. Katambal po din nito ang mga demands ng ating mga sectors gaya ng wage increase and oil price control. Kaya po kasabay ng botong ito na nanawagan din tayo ng totoong solusyon sa oil crisis ngayon, ang pagtigil ng gera na ginagawa ng Estados Unidos sa Iran.